Pasok na po ang iba lahat. Huwag na kayo magsisigan dyan. Ano, 1, 2, 3, 4. Dito na kayo lahat. Iyayan nyo na sumayin ka dyan at kailan ng tao dyan. Okay. Especially worship team sa unahan. Meron pa ba? Sa likod. Pag bakante pa rito sa unahan kayo lahat. Wala na sa likod. Okay. Pull. Move. Double time. Okay. Okay, doon. Meron pa doon. May bakante pa doon dalawa. Bago doon sa likod sila. Okay. Okay. Meron po tayong bagong kasama. Siya po ay nanay ni Ayana. Yun ang kakamali. Ayana. At kanyang ina po ay si Jocelyn Francisco. Welcome po tayo po kayo. Yan. Palakpan po natin ang Lord. At happy po kami na makasama namin po kayo. Amen. Mapapasana all ka na lang na yung anak makakasama niya magulang niya. Amen. Amen po ba? Glory be to God. So yung iba yata ay nagbakasyon. Ang iba ay nakalimot. Pero ganun pa man, we pray for them. Amen po ba? So, iba yata ng bakasyon pa. Amen. Okay. Bago, ito ay siguro hanggang sa 3 ngayon, hanggang 10. So, bago ako uwi ulit ng Mindanao, ay pilitin ko matapos ito. Pero we are in part 2. Are you excited for this message? Spirit of discernment, be wise like a serpent, and be gentle like a dove. At sabi ko, pag ikaw ay religious, pastors or religious church ka, hindi mo gagamitin yung ahas sa pagtuturo. Kasi ang thinking natin ng ahas ka talaga. Inahas mo ang aking asawa. Yung mga ganun ba? Di ba? Inahas mo ang aking, di ba? Tama, masama talaga pakinggan. Tama po ba? Pero, sino tayo para hindi natin ituro ito kung ang Diyos mismo ang sabi ng Diyos? In Matthew chapter 10, verse 16, sabi niya, I will send you like a sheep among the wolves. But be wise like a serpent and be gentle like a dove. As I'm sending you out like a sheep among wolves, therefore, be as true as snake and innocent as a dove. Tatlong salin meron po yan, innocent, harmless, and gentle. So, yung ibang salin na sa Tagalog ay maamo. Okay, so, mahinahon. Yun sa Tagalog ng gentle. So, I try na matapos ko yung, yung gentle, pero sa tingin ko, baka hindi. Kasi ayaw ko madiliin at para mas ma-appreciate ninyo at mas maunawaan natin lahat. Amen po ba? Amen po ba kayo? Amen po ba kayo? Okay. At kung nakaraan, pinag-usapan natin, hindi lang ito kinote ng Lord sa Bagong Tipan, maging sa Old Testament, kinote ito ng Lord. Bagamat sa Genesis chapter 3, pinoses ni Satan yung ahas po that time ay hindi si Satanas. Yung ahas po ang pinaka-matalino, pinaka-wise. So, pinoses niya po yung ahas. So, kung mapapansin nyo, even yung hindi aya-ayang hayop ay ginamit ng Lord upang ilabas ang mga Ehipto ilabas ang mga Israel sa loob ng Ehipto sa bondage. At ang ginamit ng Lord una yung tungkod ni Moises na maging ahas. Nakuha? And then pagdating sa Numbers 21, yung tungkod ni Aaron, galing kay Moises, na binigay niya ay naging ahas. At siyempre nagaya din ng mga salamangkero. Okay, at saka ng mga magician, naging ahas. Pero alam natin yung story, ay kinain yung ahas nila. And then, pagdating sa book of Exodus, nung sila ay naglalakbay, nakagat sila ng ahas at ang ginawa ng Panginoon, nagpagawa kay Moises ng isang tansong ahas na nilagay sa tuktok. At ang sabi ng Lord, sabihin mo sa mga Israelite, ang sino mang tumingin sa ahas, sa bronze na ahas na yan, ay gagaling at maliligtas. That's why, pag pumunta kayo ng mga pharmacy, pag ikaw ay religious, kung nakikita, ano naman yan? Ang meaning yung mga logo nila, power, authority, and healing, and salvation. That's the meaning. Okay, hindi nyo na sila kasi pag wala kang alam, mahusgahan mo kagad. Di ba yung mga logo ng mga pharmacies? Ay, amen po ba? Now, sa araw na ito ay magpapatuloy tayo. Review lang na topic natin na yung ahas ay nagko-camouflage.
Okay? Tapos yung ahas, nagko-camouflage siya. Even si Jesus nag-camouflage. God is a spirit, God is a word, and the word become flesh. Amen po ba? Pangalawa, pag-aralan natin last week, that the serpent or the snake, he has the skill and talent. Amen? So hindi siya basta-basta sumusungaw. The snake or the serpent, he has a calm and patient. Amen po ba? So yun ang pag-usapan natin. At napag-usapan natin yung being quick to listen. Amen. At ang ahas ay sensitive sa mood. Amen po ba? Alam niya pagka may paparating ng mga tao, umalis ka agad siya. Nakakuha niyo ba? Wala po kausap. Di pa kayo nag-take ko. Amen po ba? Okay, sige. Let's read. Let's go. The Lord Jesus gave a clear picture. Number 1, balikan ulit natin yung ahas. Be wise like a serpent and snake. He made himself empty upon this worldly thing to partook and partake his portion, the word of God. Alam niyo ba yung mga ahas, isang beses lang nakain sa isang linggo? Hello? Nakikinig ko ba kayo? Kung hindi sinabi ng Lord na maging ahas ka, ang sabi ng Lord is study kung ano ang pwede nating makuha ang aral sa buhay ng ahas. Nakuha niyo ba yun? Alam niyo ba yung, sabi ko yung ahas ay marunong mag-fasting. Sabi ko, mabuti pa yung ahas, nagpa-fasting. Sa loob ng isang linggo, isang beses lang siya nakain. Maui. Isang beses lang siya nakain. Mabuti pa yung ahas, hindi matakaw. Alam mo ba yung katakawan kasalanan? Gluttony. There's a 7 deadly sin. At ang ahas, bakit siya nagpapagutom? Pinapagutom niya. Nasa bahay niya, hindi siya lumalabas sa lungga niya. Nag-stay siya doon, nagpa-fasting siya. Pagdating ng ika-7 araw o ika-8 araw, saka pa siya kakain. Kaya minsan maraming manampalataya, makinig, hindi makapartok and partake in the realm of the Spirit sapagkat busog ng pagkain ng mundong ito. Sabi ko, mabuti pa yung ahas, marunong mag-fasting and pray. Nakikinig mo ba kayo maiging? Hello? So, be wise like a serpent or snake. He make himself empty upon these worldly things. Kaya tandaan nyo lagi, kahit anong sermon, kahit anong preaching, pag ikaw ay busog ng pambundong ito, hindi mo ma-appreciate yung word. Hello? Kaya kailangan ang ahas, alam naman yung ahas na uhaw? Umiinom niya ng tubig. Ang ahas ay hungry and thirsty. Sabi ko, mabuti pa ulit yung ahas, laging nauhaw sa Panginoon. Ang dami natin, ibabad mo ito sa worship, praise and worship, sa word, sapagkat ang katrabaho mo ay toxic. Pahiram ng word, minsan sa pamilya nyo ay toxic. Hello? You need to protect your mind. Kaya ang sabi ni Jesus, repent for the kingdom of God is at hand. Mark chapter 1 verse 15. Ang sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. The word repent means to change your mind, to change the way you think, to change the way you behave, the way you act. Kaya nga makinig, mind. Sabi ko, kahit gaano kakalaki, kahit gaano kakaganda, kahit gaano kakalakas, pag may differential mind, alam ni Sherry na sinasabi ko. Di ba? Sabi sa akin, Tay. Di ba? Hello. Kaya nga, anong ginagamot sa psychiatrist? Mind. Mind dosage. Pero tingin kayo sa akin, merong mas matinding gamot dyan. Alam mo kung bakit? Ang lumika ng mind mo, hindi ang madoktor, ang Diyos. Kaya ang pinakagamot ng mind ng tao na na-anxiety, depressed. Makinig, ang pinakagamot, walang iba kundi presensya ng Panginoon. Santa ka Diyos. Kung naunawa niyo kung palakpakan natin ng Diyos. Kahit gaano kalaki. Kapag napukpok yan, bagsak kahit gaano kalaki. Nakikinig po ba kayo, Mikey? That's why sabi mo, protect your mind. Sabi mo katabi mo, protect your mind. Protektahan mo yung mind mo. Kaya yung mind na ito dapat protected. Bago ka nag-inom, bago ka, hallelujah,
bago ka tumaya ng tumbok, tres, mga ganyan-ganyan, before pa lang. Ha? Inisip mo yun. Mag-agree kayo sa akin. Huwag niyo sabihin, siguro pinaisip sa akin ni Lord na ako'y kumain ng fried chicken. Hindi. Ikaw ang nag-isip mo. Amen. Number 2, makinig. Nakuha niyo na, mind. Hello. Nakikinig po ba? Pero bilang isang born again in the kingdom, makinig, we have the mind of Christ. Lagi mo declaration pag tinutokso ka ng kaaway. Sabi mo, for I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. My mind is alive. My mind is protected. Hello. Nakikinig po ba kayo, Maigi? Nakikinig po ba? Kasi pag hindi mo alam yung authority mo, aayon ka na lang sa pakiramdam mo, aayon ka na lang sa nangyari sa mga paligid. Sabi ko, hindi masama yung ginagawa ni Sai, galing na Batangas eh. And praise God, bumabang dosage. Ano? And i-claim natin mawawala ng maintenance. Super. Rapahan natin ang Lord. Amen po ba? At lastly, paano maprotekta ng mind mo? Hindi, Pastor. Ang kakausapin mo, puro positibong tao. Yung mga tao that they are carrier of, oh, hallelujah, the presensya ng Panginoon. Kasi pag kausap mo ay negative. Alam mo, pag ikaw ang problema mo ay emotional, tapos pumunta ka rin sa emotional, patay. Kaya umarap ka ng tao na hindi ayon sa iyo. Parang mind ay makorek. Ang pupuntahan mong tao hindi ayon sa iyo. Hello. Nakikinig po ba kayo, Mikey? Are you there? He has an attitude of being a thirsty and hungry for God. He protects his mind in all attack of the enemy. Protect your mind in all attack of the enemy. Kaya sabi ni Lord, be wise like a serpent and be gentle like a dove. Hello. Tingnan mo, pag nakakita na kayo yung pusa at saka yung ahas naglaban, ano yung ayaw matamaan ng ahas niya? Ulo niya, di ba? Ang galing ng pusa. Ano laki sa pool? Ako, di po ba? Mas mabilis pa rin pusa kayo sa ahas. Pero ang pinapakita ko doon, kahit yung hayop, protektan niyang mind. Pangapat. Ang ahas ay nagbabalat. Tama? At bago ito magbalat, binabangga niya ang kanyang sarili and still ahas pa rin siya. Kaya may kasabihan, yung ahas, kahit balatan mo yan, ay ahas pa rin. Tama? Alam niyo ba, mabuti pa yung ahas? Kahit balatan mo, ahas pa rin. Eh yung mga born again believers, dumaraan lang sa konting pagsubok, konting pinagdadaanan. Parang hindi na born again. Ang ahas po, kahit balatan mo siya, still ahas siya. At habang nababalatan siya, gumaganda siya. Kumikinis siya. Kasi yung pinagbalatan na yun yung nagpapapangit sa kanya. Habang nababalatan yung ahas ng mga katakot-takot na pagsubok, katakot-takot na pangyayari, hindi po basta-basta pagbalat, binabangga niya muna yun sa kanyang bibig pa, pagbangga yun, tapos isisisik yung sarili niya at babalatin niya. Even yung ahas, pinapatay niya yung sarili niya. He denied himself. Unawaan niya kung palampakan niya ulo. At habang binabalatan siya, hindi madali. Matagal ang process. Makinig din kayo sa akin. Alam niyo ba yung mga born again ay dumadaan din sa ganun? At nawa sa proseso na tayo'y nababalatan ng pagsubok, kaliwat kanan, himpapawid. Makinig, naway matagpuan tayo still, we are born again in the kingdom of God. Still, we are Christ-like. Ang dami pa matutunan sa ahas. At pag yung ahas na balatan, biglang laki siya. Kasi the more na nababalatan siya, the more na nagpapalit ang balat, biglang laki at biglang kinis. Tingnan mo yung katabi mo, makinis ba yan? True. Hello. Every time God allow circumstances, makinig, trials, tribulation,
All things, pag inalaw ng Lord ito, makinig, hindi para gawin kang pangit, para makaliskisan ka, para mabalatan ka, at nang gumanda ka. Wala akong makausap talaga eh. Kaya pag ikaw ay religious pastor, hindi mo kaya ituro ito. You need a divine revelation. Hello, sino ngayon dumadaan sa pagsubok? Kuya Herschel is here. Nung siya'y na-dialysis, pagkatapos ng dialysis, nagbasa siya ng Bible. Significant, makinig. Lalo na nakikita ngayon yung kahalagahan ng buhay na konektado sa Diyos. Amen. Huwag nyo nang hilingin na kayo may dialysis. Ngayon pa lamang, accurate connected kayo. Nakikinig po ba kayo, Mikey? Amen. Ano sabi diyan? Ang ahas ay nagbabalat at bago ito magbalat ay binabangga niya kanyang sarili and still ahas pa rin siya. The snake, he denied himself. Pwede niya pilitin din balatan sa sarili niya eh. Kaya lang panik siya. Hello? Siguro may encouragement ko sa inyo. Makinig, manood kayo ng mga geographical, mga tapos may ikaw manood ng mga eagle, lion, basta yung mga nasa disyerto at nakakapulot ako ng aral. Hello? O tama rin kapanood nyo ng Bini, Vice Ganda, Bakekang, Bakokang, mga ganyan, mga, walang aral doon. Walang aral, kasi puro katatawanan. You need to become mature. And maturity, makinig, comes in the Word of God. At ginagamit mismo ng Panginoon. Alam mo, when you read the book of Proverbs, binanggit doon yung langgam, yung gagamba. Binanggit doon. Binanggit niya, even si Solomon, binanggit niya doon. At meron kang matutunan sa langgam at gagamba. Ito ba sa Proverbs? Okay. Tuloy na natin. Ano? He denied himself. Yung ibig sabihin, habang pinabalatan mo yung sarili, you deny yourself. Pag sinabing deny yourself, makinig, you deny yourself in these worldly things. Pag sinabing you love yourself, makinig, pinakit ito nakaraan. The same thing. Love God, love yourself. Pag sinabing love yourself, pinapakain mo ang iyong sarili ng salita ng Diyos. Pag sinabing deny yourself, makinig, i-deny mo ito sa mga bagay ng pang-worldly things. Amen? Balansin mo ba? He denied himself. Amen. Luke 9:23, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. At ang process ng ahas, makinig, i-deny niya, kailangan niya magbalat para maabot niya yung maturity, yung expand hanggang hanggang 30 feet, 32 to 32 feet, kaya niyang umaba ng ganun eh. Para maabot niya yun, kailangan every process, kailangan makinig na di-deny niya kanyang sarili. Hello? Nakikinig po ba kayo, Mikey? Ano pang verse? Galatians 2 verse 20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life now I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Amen po ba? Amen po ba? Now, let's see. Sa buhay natin spiritual man o practical, kahit ano bang hirap at pagsubok, dapat still born again ka pa rin. You're still born again in the kingdom, Christ-like character ka pa rin. Amen. Amen? Makinig. Listen. Kasi pag walang pagbabalat, walang paglago. Kapag hindi ka nababalatan, hindi ka maglalaro. Hello? Nakikinig po ba kayo? Now, gusto niya mag-grow? Allow the process. Trust the process. Nakikinig po ba? Now, ano-ano ang nakita natin doon sa be wise like a serpent and be gentle like a dove? Number 1, die to self. Die to self. Sabi mo, die to self. Or death to self. Dapat mamatay ang iyong sarili. Die to self. Number 2, die to your ego. Mamatay ang iyong ego. Hello? Die to self, die to your ego. Ano pa? Die to fear that holds you back. Hello? Nakikinig po ba?
Die to greed. Sabi ko nga, ang ahas, isang beses lang kumakain. Yung tao, 5 beses, 6 na beses nakain. Bago matulog, may katabi pang chichirya. Aray ko. Die to greed. Nakikinig po ba? Die to the worldly things. Ano ba? Die to the addiction of seeking attention and validation. You, hallelujah, pag ganyan yung attitude mo, makinig, ikaw ang magiging kawawa sa bandang huli. Die to the addiction of seeking attention and validation. Die to the fleshly lust and addiction. Die to the desire to always be understood and accepted. Huwag mong aasamin yan na ikaw ay maintindihan nila at tatanggapin ka nila. No, 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 no. Nanging ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa nun. Hindi lahat ng tao kaya kang i-accept. Even yung ahas, makinig. Alam niya, hindi siya kayang tanggapin ng mundong ito. Die to desire to always be understood and accepted. Ang Diyos lamang po ang tunay talaga nakakaintindi sa iyo. Wala akong kausap po, para kasi mag-dimension kayo. Sabi ko, ang Diyos lamang ang tunay na nakakaintindi sa iyo. Hello? Nakikinig po ba? Yes, pangalawa magulang mo. And I do believe naman asawa mo. Pero higit sa lahat, top number 1, si Lord. Ano ba? Die to the false expectation. Kaya ang ahas, hindi po siya nag-expect. Bakit ka nasasaktan? Because you expect too much sa mga tao. Ang ahas, hindi po siya nag-expect too much sa mga tao. Maging sa kapwa niya hayop. He find way. Pwede nyo ito magamit sa inyong business. Pwede nyo magamit sa inyong trabaho. Don't expect too much. Listen, Jesus never expect too much sa kanyang mga disciple. In fact, binalaan niya pa sila. Pero, sabi niya, that day you will deny me 3 times. That day, sabi ni Jesus sa mga disciple, kayong lahat, iiwan ninyo ako. Hindi lang po si Peter na nangiwan sa kanya. Maging yung mga 500 na mga disciple, iniwan siya. At sino lamang yung nag-stay? John the Beloved. Pero medyo may agwat pa. Makinig, alam ni Jesus. Ganon din sa paglilingkod. Amen. Dumarating sa punto, 14, 15 kami sa J ministry. Dumating, nung Thursday, nag-isa lang ako sa J. At I guard my heart, hindi ako nasaktan. Kasi kung ikaw ay hayo, maglilingkod dahil may kasama ka, patay na. Pero, kahit nag-isa ka, may kasama kang Trinitarian at backup ng angel. Hello? Kaya huwag kayong maglilingkod na may kasama lang. Huwag kayong maglilingkod dahil kasama ninyo ako. Serve God kahit nag-isa ka. Humayo ka kahit nag-isa ka. Either, ang problem sa atin, nakadepende tayo sa mga leaders natin. Mali. Soul winning. Mas magugulat kasi sabihin ko sa iyo. Soul winning mas effective kung nag-iisa ka. Why? Your trust is in the Lord. Hindi sa kasama mo. And God will give you divine revelation to win the people. Naranasan ko po mag-isa lang, humahayo. From Paulino hanggang DI, hanggang Solidad, nilalakad ko po yan. Nag-isa lang ako. But yung lakas, yung kalunungan, yung kalaman, hallelujah, to win soul, hindi ko kaya ipaliwanag. Sabi ko ngayon, first love gift ko sa church, 500 pesos. At pag kumain ako doon sa may bumberuhan, ang sarap ng mga isaw-isaw doon. 50 pesos. Hallelujah. Ngayon, social na yung nahayo ngayon. Pumayo kami, nakakotse kami, pumunta doon. Nakamontero pa kami, dati, lakad. Nakabuka niya sapatos. Bakit po ito tinuturo sa inyo? Pakinig. Bilang stay. He find way. Why? I put it in the record.
Kahit wala kayo, tatakbo ang J Ministry. Tatakbo ang church. Kaya privilege and opportunity na makasama kayo sa mga gawain. Kayo dapat maghabol sa ministry. Hindi ang Lord na maghabol sa inyo. Why? Because in the ministry, there's a favor and there's a why. Pakinig kayo ha. Sasiguin ako ng konti. Walang i-release sa'yo ng Lord provision or checking kung wala kang paggagamitan. Ang sabi ng Lord, nahingi ka sa akin, para saan? Kunyari sa akin, nahingi ka sa akin, para saan yan? Kasama ba ako dyan? You cannot ask sa big boss kapag hindi siya kasama. Totoo po yan, hindi magre-release ng cheque ang big boss mo pag walang benefit ng company. So pag may paid ka, dapat may plano ka. Kasi sabi ng Lord, oh, Lord, give me money. Sabi sa Lord, para saan? Nawa, Lord, give me car. Ang sabi ng Lord, para saan? Give me motorcycle. Ang tanong, para saan? Hello? Ang galing natin humingi. Now, pag hindi ka sinagot ng Lord, dapat alam mo na, para saan? Hello? Ikaw, pastor. Yes, I'm asking a car. At alam ng Lord, Lord, palayo ako ng palayo. Pamindanao ako ng Pamindanao. I need car. Amen? Kasi wala kayo nililis sa'yo, Lord. Pero mo, magka-car ka, sapa lang bahay mo, car. Balanga lang bahay mo, car. Ito na ang sabi ni Pastor Wilson. Hindi siya binigyan ng Lord ng sasakyan na nabara, no? Hindi siya binigyan ng Lord ng sasakyan. Nag-umpisa sa bisikleta. Nung siya nag-bisyo na sa malayo, tsaka pa siya binigyan ng sasakyan kasi marunong ang Lord. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Okay, gamitin niyo yung bawat sasakyan niyo. Gusto niyo mapalitan yan? Gusto niyo mapalitan? O, bigyan niyo ang Lord ng dahilan. Sabi ko, bigyan niyo ang Lord ng dahilan. I prophesy right now sa buhay nila JV at saka Micah, mapapalitan sa sasakyan nila, mas malaki pa. Hindi ko alam paano, pero I prophesy bilang pastor, I release grace. Amen po ba? Why? Kasi sasakyan ng mga ito, nabugbog na. Mula lang kami magkasama niyan. Year 2020, tama ba na? 2021. Ganun, ano? Hallelujah! Sundo dito, sundo doon. Nabugbog na. And I pray in the name of Jesus, mapalitan yung mas malaki. Amen po ba? Para makasakay ako. Alam mo bakit wala ako sa release na sakyan? Maraming common. Well, di ba? May ranile. Di ba? Ay, asigurado. Tama po ba? So, bakit pagka kayo ay bigyan yung dahilan ng Diyos. Amen. Gusto mo malaking bahay? Para saan? Tama, para saan? Minsan naman namimiss tayo. Alam niyo, pag laki mo, yung malaki mong bahay, hindi mo na ma-enjoy. Hindi mo na ma-enjoy. Yung, alam mo ba yung bahay ng ahas? Sakto lang siya. At nakita ko, sakto lang, at kontento siya, masaya siya. Sakto lang yung katawan niya, Brother Benji. Tayo, ang laki ng bahay, hindi nagpapakita. Nagiging sanhin pa lang hindi pag-usap-usap ng pamilya. Kasi laki ng bahay mo. Hello? 4 ang kwarto, dadalawa lang naman kayo. Lokohan niya, pagdating niya. Kaya ba kayo? 3 ang TV mo, dadalawa lang naman kayo. Di ba? Come on. Tingnan nyo. Mabuti pa yung ahas. Magaling mag-isip. Tama? Hello? Dahil to the false expectation, dahil to the worldly reputation. Yung word, yung minsan, pinapahalagaan natin yung reputation natin. Baka may sabihin sila. Pero hukag yun. Minsan ang galing natin magdamit panlabas. Ang ahas, kung ano siya sa loob, gano'n siya sa labas. Minsan pinapakita natin, okay tayo sa panlabas, pero hukag tayo pag tayo nag-isa. On fire tayo pag sa labas, pero pag nag-isa tayo, hindi. Enjoy.
Ang galing natin mag-hallelujah, praise the Lord. Ang galing natin mag-advise at narinig ng mga tao, oh, ganda ng reputation nito. Smart and alert talaga siya mag-advise. But when it comes to the family, she or he fail. Alam niyo ba yung ahas? Kung meron siya unang pinoprotektuhan, hindi sarili niya. Lalo na pagka-atakein siya, yung egg niya. Yung mga anak niya. Hello? O, tingnan nyo, dati hindi nyo ito. Now, how to protect your egg? How to protect your family? The snake law. Kasi pag maliit siya, hindi niya kaya protektahan ng kanyang anak. Kaya ang ahas, hindi mo siya nangingitlog pag maliit siya. Naku. Kaya he makes sure, bago siya mangitlog, kaya niya protektahan ng kanyang anak. Kaya niya protektahan ng kanyang pamilya. In all predator, in all prey. Nakuha? May naunawaan ba kayo? Amen. Hindi ito naturo sa science subject nyo. Sa biology o ano ba? Dito. Naturo. Okay? Nakikinig po ba kayo, Mikey? Amen. Kaya sabi nila, be wise like a serpent. Be wise like a snake. At be gentle like a dove. Are you there? Now, habang nag-grow siya, ang kanyang protektahan ay yung mga egg. Listen, nabanggit ito nakaraan. Kaya ang atmosphere sa bahay hindi maganda. Eyes on me all. Makinig. Gusto mo magbago ang atmosphere sa bahay? Eyes on me all. Magbago ka. Ikaw bilang magulang magbago. Huwag mong pilitin kagad yung anak mo. Because ang snake siya muna nag-grow. At yung mga anak niya, hindi yung naalis yun sa lungga. Kukuha siya ng pagkain, siya nagbibigay sa anak niya. Anong ipapakain mo pag hindi ka nag-grow? Amen. Are you listening? Hindi mo pwede i-push si Angeline. Mag-pray ka. Angeline, ito gawin mo. Kapag hindi nakikita sa iyo, bilang magulang. Gusto mo palitan ko kayo? Ikaw na yung magulang. Do you agree? Mga magulang, gising. Gusto natin magbago ang atmosphere sa bahay? Magbago tayo. Malaking portion ng buhay natin. Kaya yung mga anak mo, pagka kinurik mo, hindi na makikinig sa'yo. Why? You are not growing. Wala kayo, hindi kayo nakikinig sa akin. This is a spiritual and practical teaching that help us to grow and mature. Kaya natin mag-grow. Ang bahay, minsan, sobrang galit natin sa bahay. Kami, ang bahay nito parang malas-malas. Isang taon sa bahay, walang kinalaman yung bahay. Tapos gigibain mo, ipapaayos mo lang. Siguro maganda dito para swerte. Oh, nako, nonsense. Wala akong kausap po. Kailan nyo nakita niyang ahas, giniba niya kanyang bahay? Hindi. Ang ginawa ng ahas, makinig. Meron siyang mindset. Makinig, naka-mindset siya, naka-mindset. Stable ang kanyang mindset. I need to grow. I need to protect my family. Ito sa bako. Amen. Be wise like a serpent and be gentle like a dove. You need to grow. You need to become mature. Hello? Hello? Now, given na pag ikaw yung people dito, magulang mo, hindi pa nakakilala kay Lord, siyempre, dapat ikaw mag-grow sa bahay. Pero pag kayong lahat na nandito, kakasama ng pamilya, ang magulang ang unang mag-grow. Amen. Bibigyan, di ba, Andre? Magulang muna mag-grow. Sa church ay ganito. Tignan niyo, Itong, sa pag-ikot ko sa church niya, lalo sa Mindanao, habang nakikita ko yung mga leaders niya, nagpapatunay kung ano yung leaders, yun ang naging pastor. Yun din ang pastor. And I see it a lot ngayon sa Mindanao. Kung ano yung leaders, yun ang pastor. Why? Yun ang pinapakain ng pastor. At take note, ang pinapakain ko sa inyo, I want you to become like Christ. Amen. Not like me.
Become Christ like character. Amen. At sabi ni Paul, imitate me, Timothy, as I imitate Christ. All of us must become like Christ. Amen. Palakpak mo muna kayo, Lord Caro. Amen po ba? Ano pa? Die to your worldly reputation. Don't pretend that you are okay. And, hallelujah. I love Crystal. God bless araw-araw. Ano? Die to your vanity. What is vanity? Walang kapuluhan. Die to your vanity. Your pride. Die. Hello? Dapat, wala na papunta-punta. Yung pride mo, mamatay na yan. Hello, lulukin mo. Die to your vanity. Mga lalaki, eyes on me. Pakita sa kamay ng mga lalaki yan. Hindi ako galing sa inyo, I love you with the love of the Lord. Magpiperosyon tayo mamaya doon kina Brother Erson. Okay lang ba ko Erson? Okay, makinig. Mga lalaki, listen. Tingin kayo, lalaki muna, lalaki lahat. Lalaki. Makinig. Yes, tayo ay binigyan ng authority ng Panginoon. Pero you must willing to listen. Willing to listen. Mga boys, willing to listen. Sa mga asawa. You need to willing to listen. Why? Because may mga bagay ka hindi nakikita. Kaya ang tawag sa kanila, helpmate. Helpmate means to surround. I-surround ka, i-protect. Tukuran. Magkaiba yung pinangunahan ka at pinalalahanan. Ang marami namang babae, sorry sa word, bawi daw. Mahilig pangunahan yung lalaki. Don't do that. Gusto niyo tumingin sa akin? Alam niyo ba? Tingin. Tingin. Tingin niyo sa akin. Ano ba yung grace ng babae na sa asawa niya? At pagdating sa church, nasa pastor. Yung grace ng babae, yung grace ni Micah na kay JD. Ang unang mong disciple si Micah. Benji, yung grace niya sa iyo. Kaya pag wala kang alam, wala dito alam. One bow down. Umano pwede pa gabi eh. Sa gabi bow down. Nakikinig po ba kayo? Now, pag hindi ito alam na mag-asawa, magtatalo lang sila. You're willing to listen. Kami, ito, nung Wednesday, sabi ko kay Pastor Mahal, the Lord convict me na ibigay ko kay Pastor Wilson yung text ko. Naalam muna ako sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, go. Bigay yung text ko. At meron ako sinabihan na alam niya yung kung saan ko yung binibigay yung text ko. Amen po ba? Yan tayo po sa nag-mental sa akin. Nag-agree. Kasabay, ang akin kasi, masama naman lalaki. Dahil tayong authority, hindi na, tayo bahala eh. Hindi natin dapat ipalang, mali naman yun. Mali yun. Ginawa mo nung arura yung atchay yung asawa mo dyan. Sunod-sunod lang. Dapat alam niya. So yung asawa naman, ay mag-support. Nanonood? Nanonood? Praise God! Malugod. Kaya mo mag-topic dito eh. Sabi lang sana nanonood. Sana nakasama ninyo. Kaya tayo mga lalaki makinig, willing tayo dapat makinig. Kasi ang huling, makinig, ang tingin kayo sa akin ang huling gagawa naman ng desisyon na yan, ikaw. Willing ka makinig. Kasi sa totoo lang, ito aminin natin, malalaki, mas maganda minsan ang plano nila. Amen! Sabi na nun, nakapaint na naman. Hindi, kasi hindi naman ako pro-man, pro-woman. Ano tayo biblically? Patay ka kay siya. Amen po ba? Napakasarap at napakaganda lamang na ito pinag-usapan natin. Hallelujah. Makinig, kapag nag-grow kayo sa
Be wise like a serpent and diligent like a dove. Iba ang atmosphere ng bahay, iba ang atmosphere ng trabaho. Pero yung ahas, hindi basta-basta pumapatol, lalo pag kayo papatulan yung mong buloy. Papatol.